temporary naman na siya. Dili na siya magdugay. So, niingon diri nga, rejoice in the Lord always. So, mag-rejoice ita sa Ginoo, dili sa circumstances. Amen? So, ato na sa point number 3, yung sa man, yung sa pag-sustain ni Habakuk nga, iyang kalipay ba? Ganun kang kalipay siya. No, ato lang taon sa number 3, nga point is the source of strength. So, kabalo si Habakuk kung asa gikan ang iyang strength. So, asa man gikan ang akong strength sa Ginoo. God Himself becomes His strength. Iyang nakuan ba nga, ang Ginoo ang ako ang kusog. Dili ko mahadlok. No? Dili ko mahadlok kay ang Ginoo man ang akong kusog. Ingon siya dito, the Lord God gives me strength. He helps me run fast like a deer. He leads me safely on the mountains. So, pare, kanang tulad ta diri sa deer nga kanang nagsaka sa bakilid, ay dili matagak, no? Ana siya. So, gi-enable ta sa Ginoo nga makalaya, maka-walk through ana nga mountain. So, ato makita ko diri nga ang mountains wala na wala. Naara ang mountains. Ang mountains represent siya og atong mga trials, nag-represent ko mga problema. So, naara ang mountains, pero gi-enable ta sa Ginoo nga makalatas ana nga mountains. Iya ta gitagaan og kusog, no? Para atong malahutay ang unsa man nga circumstances nga atong giatubang. So, naa diri na ako nakit-an nga verse. Wala pa na. The mountain has not disappeared, God enables Habakuk. No? Nausahay siguro nga mag-pray ta nga, Lord, paan na guni akong problem dili. Di na mo na ako kaya, murag na-suffocate na ko, di na di ko kakuha na niya, ana. Pero dili dahil suon, dili, lahi dahil. And then, kuha din na nga pag-ampo. Dapat ato pag-ampo. Kay, Lord, help me. Tagay ko kusog. You are my strength, Lord, nga makalatas ko ani nga mountain. No? Amen? So, pwede na ito abrihan ato mga Bible, 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. Ay, nindot kaayo nga kuan diri. Word ni God diri. 2 Corinthians 12. Wala ro kay thank you Lord, kay wala ko giubo. 12 chapter 9 at chapter 12 9 to 10. Sa verse 9, but the Lord said, my grace is all you need. So, kabalo ta nga ang grasya sa Ginoo sufficiente sa ato ang matag-adlaw. Only when you are weak can everything be done completely by my power. So, dili dito makaboast no, sa itong self na, ay, kuskan ko karon, inani ko karon, wala akong na-achieve karon. Kay, wala mo din na imuhang kusog. Gikan mo na sa Ginoo. Amen? Ano siya dito sa palahinta? So, I will gladly boast about my weakness. So, magpagarburay ta sa itong weakness. Kaya diha man musulod ang kuan sa Ginoo, ang kusog sa Ginoo, ang power sa Ginoo. Then Christ's power can stay in me. Sa verse 10, yes, I am glad to have weaknesses if they are for Christ. I am glad to be insulted and have hard times. I am glad when I am persecuted and have problems, because it is when I am weak that I am really strong. Wow! Praise God! Hallelujah! Pagkanindot sa pulong sa Ginoo, no? So God is always enough for us. Ang strength sa Ginoo, ang power sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo, enough kanunay sa ato, no? So, sa conclusion, atong makita nga ang book of Habakuk, nag-start siya og complaint sa Ginoo, pero nag-end siya og pagtuo, singing, faith, no? Wala man na usab ang circumstances, unsa man ang imong circumstances, unsa man ang imong situation karon, whether sa health, sa imong finances, or sa unsa man nga situation, makapili ta nga magkalipay diha sa itong buhi nga Dios. Amen? Because God
is the source of our strength. Though everything around us may fail, yet we will rejoice in the Lord because He is our strength. So that is the secret of joy beyond circumstances. Pwede ba manundog tayo na isuon? Let's pray. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for your word, Father God. Thank you, Lord, for reminding us today, Father God, na ang tinuod niya kalipay, Lord, dili nagdepende sa among sitwasyon, Father God, at nag-ikan ganingan na kanimo, Father. Salamat, Lord, sa imong pag-enable nga di ka namo na makalatas kami, Lord, whatever mountains, Father God, na among giatubang. Salamat, Lord, for giving us the heart like Habakkuk, Father, na mapilit kami, Lord, na mag-rejoice, mag-glad, diha kanimo, Father. Kaya ang tinuod nga kalipay, Father God, diha lamang kanimo mga plagan, Father God. Lord, we give you glory, honor, and adoration. Salamat, Lord, sa iyong strength kanunay. And as Lord, as we praise and as we worship your name, Father God, ang mga kiningahumot, insenso na sa iyo, mga Father. And let your angels, Father God, sing with us, Father. And Lord, hallelujah, accept our praises, accept our worship unto you, Jesus. This is all for you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Praise God, hallelujah. Pilita dia sa pagtindog. Bless your name, Lord. Jesus. Kung sa ganito, we choose to rejoice. Hallelujah. Whatever circumstances na atong ginatubang, we choose to rejoice. According to the word of God, rejoice in the Lord always. Hallelujah. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Akong kasama ng John 8:31-26. It says, to the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. They answered him, we are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall set free? Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in family, but a son belongs to it forever. Verse 36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Hallelujah! Lord, salamat sa freedom nila. We are free, Lord God, free from everything, from sickness, from everything, from every situation, Lord. Ikaw na talagawas ka na, O Ginoo. Nahimo ming malaya, Lord. Hallelujah! Glory to Jesus. Glory to Jesus. Lord, thank you for the freedom we know. Bless your holy name. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Shout out praise to God. Lord, hallelujah. You are worthy, Jesus. Oh, glory to your name, Lord. Glory to your name, Lord Jesus. Express yourself. Express your love to Jesus. Freedom from God. Hallelujah. Glory.
our Savior, our Redeemer, our God, our Lord and Shepherd. Ikaw ang Diyos na maayo kaayo sa among kinabuhi, Lord God. Hallelujah, Jesus. All that we want, Lord, and all that we need is to be in your presence, O God. Ang imong presensya, Ginoo, ay makahatag ka na among kinabuhi, Lord. Ang imong presensya, Ginoong Jesucristo, ay makahatag ka na mo, Lord God, ang kalinaw, ang talisang kalipay, Lord God. That's why, Lord God, at this moment, Lord, we will worship you, Lord God, in spirit and in truth, Lord God. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord God. Hallelujah. Let's worship the Lord. Savior of my soul, I've been fighting you through all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life as an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Let's sing it from the top. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lift
sakop sa kinataas ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan na labaw sa tanang ngalan. Busa ng luhod ang tanang pinuhat na atungas sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalong sa yuta. Sa pagpasilungog sa ngalan ni Jesus ug ang tanang magsangyaw na si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Diyos nga Amahan. Hallelujah, Jesus!
welcome everyone sa mga first timer who are here this morning. Palakpakan nato sila yung sumama. Atong ipatindog atong mga bisita para pagawas nila. Hindi silang maabi-abi. Kaya naadin si I forgot the name. Patindog si Nana yung si isa to nalimot ko. Amaol. Okay, kana sila diha ni area. Okay, pamilya na nila ni Sir Dave. Welcome. Welcome to the body of Christ. Okay. Shall we open our Bible in the book of Habakkuk? Kung na siguro yung water diha, no? Huwag may nagsabot ani ni doon na ba? Habakkuk na nga din ng Habakkuk. Habakkuk. Basi pag ulit ninyo, pangutanan mo sa inyo hang Bible ko dito. Chapter ninyo Habakkuk. Habakkuk. Now, Habakkuk is a minor prophet. Isa sa mga minor prophet. Actually, our topic this morning is really a nice topic. It's a very touchy topic. It's called, it's not how, but who. Okay, so sa Bisaya pa, dili sa unsang pamaagi, apan kinsa. Amen. Now, in this so-called life, buhi man ta. Now, in this so-called life, we need the skills to survive. Amen. Kinahanglan kita skills to survive. That is why every being, including the animal kingdom, bisan pa man ka ng mga animal kingdom, na ginaslay itawag survival instinct. Amen? Maringkamot yun na sila na ma-survive. Kaya kung wala'y survival instinct, mahurot yun na sila kaon sa predator. Kaya in this life, natay gitawag prey and predator. Ang kanang predator, muna'y muhang sa ilang sa kanang mga weak. So, kaya ginaalaman, pag-balance sa Ginoo ang ecosystem. Sigat may nagbuot ani, na natay gitawag o prey and predator. Kaya kung wala'y pag-balance sa ecosystem, kung wala'y mukaong sa baboy, mapuno ning kalibutan ng baboy. Wow, kita ng 2:30 na lang. So, kung wala'y death, kung mabuhi kita tanan forever living, mapuno ang kalibutan ng tao. Congested ka, crowded ka. So that is why naagad siya pagbalance sa ecosystem. So, you often heard that word na the strong will survive. In this life, only the strong will survive. Hello, are you there? Are you following with this word that only the strong will survive? You might say, na kalibutan naman ang principle. No, it's not. Tungod kay the Habakkuk, okay, the book of Habakkuk, chapter 2, verse 4, it says that the just shall live by faith. Amen. Ang mga matarong magpuyo gayon o maglakaw diha sa pagtuo. Because the only weapon of the believer is their faith before the Lord. So kung wala kay faith na to sa Ginoo, we cannot survive in this life. Amen. It's because ang kinabuhi sa kalibutan, as human as we are living in our flesh, it's so fragile. Kada bitang gitawag na humok siya. Okay? Kanang breakable. Okay? Ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon without living in the faith of God, it's so breakable. Now, sa mga unbeliever, mo end up kung walay sakto nga kusog o walay sakto nga pagbalansi sa nahuna, mo end up nga magsisan. Hello? Now, sa magtotoo,
in the Bible. Then ato ni siyang tanawon og hinay-hinay. Now, tungod kay kung dili ka maglakaw dahil sa pagtuig sunan, if you are not so careful enough kung saan nato paggamit sa ato ang faith in the Lord, matrap ka. Dili lang ta matrap, na dili na ta makauswag nga to sa unahan, matawag pag inisyata na ditang mahimutang drifted away. Hinay-hinay tag kalayo. Hinay-hinay kalayo. Now, the moment nga mo step backward ka sa Ginoo, even just one step backward sa imong pag-serve ni God, now, eventually, hinay-hinay, dili mo siya manotice na nawala na imong appetite kung bugmas Ginoo. Mawala na imong joy of salvation. Natingala ka nga, dili na kaganahan mo simba, dili na kaganahan mo apel of cell group, dili na kaganahan mo basa sa imong Bible, dili na kaganahan mo dahil na sa Ginoo, tungod kay imong faith drifted away. Nahinay-hinay siya o tipas o kawala. Hello? So, in life, it's not how to survive, but who will help us to survive. Sa atong Christian life, bisan pa kung saan nato nag-miko-miko nga atong kinabuhig soon, bisan pa kung saan nato nag-mix-mix, tumbling-tumbling, diha sa pagpanginabuhi, kung walay Diyos nga mutabang nato, disappointed nato. Okay, so let's have the miracle of Jesus. The first miracle na may pakita ninyo is in Luke chapter 17. Chapter 17, verse 11 to 19. Then kitang tanan mo basa. Luke chapter 17, verse 11 to 19. Okay, sige, basahon na to while dili pa siya mo-play. Let's go to 11. O kini nahitabo samtang siya miadto sa Jerusalem, nga siya milatas sa tunga sa Samaria sa Galilea, o samtang siya, okay, verse 12 now. Verse 12. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, isugat siya og napulo ka sanlahon. Nagpaantaw sila, nagtanaw, og naninggit, Jesus, magtutudlo, kaloy intawon kami. And then, nakita sila ni Jesus og giignan. Lakaw o pahiling kamo sa mga pare. Samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila. Okay. Then sa verse 15, ang usa kanila sa pagkakita nga naayo na siya, may balik nga nagayad sa Diyos sa kusog na tingog. Okay, we will just leave that verse and we'll continue to the next miracle of Jesus in John chapter 9, verse 1 to 7. This is the miracle. Actually, daghan miracles si Jesus. I will just take up 3 miracles this morning. John chapter 9, verse 1 to 7. Here. Samtang naglakaw si Jesus, nakita niya mo sa katao nga buka, sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinunan ang utana kaniya, magtutudlo, kaysa may nakasala, nga natao man siyang buta, siya ba ang iyang ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyahang pagkabuta, dili tungod sa iyahang mga sala, o sa mga sala siya maginikanan. Siya na taong buta, aron ang gahom sa Diyos, ikapadayag ngadtong kaniya. Okay, and the next. Samtang adlaw pa, kinahanglan buhaton ta mga buhat sa nagpadala ka na ako kay maabot ang kagabion o wala na makatrabaho. Now, if we're going to proceed that one, giayon na sa Diyos nga mao nga buta. Okay, sige, padayon. Samtang anyam ako sa kalibutan, ako muhatag, ako ang kahayag sa kalibutan. And verse 6. Human yung sultin ini, Jesus nagluwa. Sa ibuhat ni Jesus, nagluwa sa yuta o nanhimog lapo.
Okay, are you following? Are you familiar with this story? So, nanluwa si Jesus ba? Dito sa lapok, sa yuta. Dahil na basa-basa, okay. O nanghimog lapok, ginamit ang laway. O kanang urag, mga mama ba, mga mag-umol ang kanon, nilihungit sa bata. Okay, so nag-umo si Jesus o lapok nga ginamit ang laway. Oh, are you still there? Dayon, unya, gihidhiran siya sa lapok ang mata sa tao. O giignan, lakaw panghilamos dito sa linaw sa siluwang. Kini nga lana, nakahulugan o pinadala busa milakaw ang tao o nang hilamos unya, may balik siya na nakakita na. Okay, let's proceed. To the next verse is John chapter 5, verse 1 to 9. Okay, the last miracle. Chapter 5. Human ini, miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudiyo. Dito sa Jerusalem, doon sa damaan, naginganlag damaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Bethsada sa Hebro. Kining mga linaw may 5 ka pasilunganan. Okay, limaw gali na siya Paul. Okay? Diin, may daghang mga masakiton na naghigda. So, naay tubig din ha. Okay. Try to figure out. For example, moni ang pool, the pool of Bethesda. Okay, in English. And then, din ha ang daghan kayong masakiton. Naglinya, naghigda, ang daghan kayo nagklase-klase ng mga masakiton. Isinadin to, mga butang, bakol, mga paralitiko. O dito'y tao na nagsakit sulod sa 38 ka tuig. Dili basta-basta nga sakit, dugay kaayo. Nakita siya ni Jesus nga naghigda dito ug nasadan ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa, ipamutanan niya ang tao, gusto ka ba mamaayo? Ang masakiton may tubag, sir. Walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kung ang tubig magtuna, makutaw na. Ug samtang nalimbasog ako sa pag-adto sa linaw, ano na nailain nga makauna kanako dito. Next. Si Jesus mingon kaniya, tindog, dadam ang imong higdaanan ug lakaw. Now, could you imagine na if this is the pool of Bethesda, daghan kaya masakiton, dayon naay panghitabo nga diin milagro nga buhaton sa Dios na once a year muadto ang angel mo visit sa mga pool ug tunawon niya ang tubig. Okay, tunawon niya ang tubig dayon ang unang makatuslod mamaayo. So muna nga daghan kay masakiton nga nagulat din ha kay paningkamutan nila nga sila may unang makatunlod. Now, how would it be nga naibutan dito. Saon nga ito niya? Kita nga, iputaw na baka ang tubig. Kaya katong makakita, mga paralitiko, sila may makakita dito. Ladigyan ko masaba nga na angel, okay, para may makauna. Kanin 38 na katuig na nagsakit, dugay na gina siya dito batang ata, hopeless na ginaya ang sitwasyon. Amen? Gusto man siya, pero watay pa lang siya o tika, tuanan. Okay? Watay pa lang siya tamang, watay pa lang siya ligid, na anay, nakatupa sa pool. Okay. Now, sa tulong ka milagro, akong gina-storya karon, what have you noticed? Kasi may notice na to sa tulong ka miracles. Number 1, ang pamaagi ni Jesus sa pag-ayo unpredictable. Ikaw kaya na mag-umol ug yuta ginamit ang laway para ka mamaayo. Unpredictable ang pamaagi sa Ginoo sa pag-ayo. Ikaduha, usa na notice nato, walay pattern. Amen? Ang pamaagi sa Dios sa paghatag sa iyang milagro, walay pattern. Meaning to say, di ko makaingon, nag-iyon-ani man ko pag milagro sa Ginoo, sunod tuig, inani na po. Or mo ingon mo, ngayon, ani ba sa princess pag
pagmilagro sa Ginoo, inani ko ng ako. No! Tungod kay kita tanan, as you have observed the 3 miracles, different ang pamaagi sa Ginoo sa pagmilagro. And even pa, nga itong basahon ang tanan ng mga milagro ng gihimo ni Ginoo Jesus na ilahi kayo. Amen? Kaya naman, tanan ng milagro ng gihimo ni Jesus, they were all intentional to display His divinity. Amen? Intentional ang tanan na gihimo sa Ginoo. Di na to siya trick of magic, di na to siya magpaila. O tanawa gani ko ninyo, makahimo gyud ko ayo ninyo karon tanan. Intentional ang pamaagi sa Ginoo. Palakpak and using soap. Now, I want you to understand these things. That all of us, we can earnestly pray. Kitang tanan maka-pray man gyud ta. Kitang tanan maka-work hard ta. Pwede gyud tang maningkamot 24/7 sa atong kinabuhi. All of us, pwede gyud tang maka-ask of favor from the Lord. Now, tan-awon gali nato. Pwede man ang lepers na ikuman sa palit na sige, adto dito, adto sa pare, papakita dito. Bisan pag kabayti, magbalik-balik, ang pulo ka, lepers igsuon, kung wala ang gahom sa Ginoo na muayo ngadto kanila, walay kaayuhan na kahitabo. Amen. Kaya dili na tungod sa pamaagi unsaon, apan kinsa ang muayo. Amen. Amen ba? Katong buta igsuon, katong bakol, pwede man sila ituman sa mga pare, pwede man sila ituman bisan kinsa, pwede pa siya iitsa og una, katong 38 years na nagsakit, pwede siya iitsa og una, pero kung dili ang Diyos mo, ayaw nga to kanila, wala gihapoy kaayuhan mo may tabo. Now, do you get my point, mga kasunan? Na sa atong endeavor sa atong kinabuhi, dili na tungod sa atong pamaagi, dili na tungod sa atong pagkamaayo, dili na tungod sa atong skills, dili na tungod sa atong ability, but it is the Lord na maoy nag-allow nimo that you will experience these things. Now, what you have right now, look at yourselves. What do you have? Unsa may naan nimo? Kana ba? Imuha na ang paningkamot? No. God's given na tanan igsuon. Ipalakpaki ang Diyos. Now, the point here, daghantag pwede buhaton sa kinabuhi. Amen? Daghantag pwede buhaton sa kinabuhi, pero ang atong pamaagi, daghantag pa. Kinsay may man. Amen? Daghang mga panahon nga daghantag attempt, but every time nga mo attempt, kung wala ang giya sa Ginoo, daghan kaayo og sitya, daghang sayo. Amen ba? Tungod kay ang gahom sa Ginoo, kung tugutan nato nga mamuhat sa atong kinabuhi igsoon, ang kaayuhan magsukad diha sa atong pagsunod sa pulong sa Ginoo. Ang milagro mahitabo diha nga kita mosunod sa pulong sa Ginoo. Kaysa diha giigna ng mga lepers ko, wala sila reklamo, wala sila complain, but along the way sa ilang paglakaw, naapalang sila sa dalan, giayo na sila sa Ginoo, kay ang kayuhan nagsugod sa dihang kita mutuman sa pulong sa Ginoo. Amen. So what are we going to do then? Nga mahimutang murelayan ato sa Diyos. Dili sa how, dili sa who. Amen. Daghan ang panahon nga sige gyud tagatip-atip nga ako pero mura gihapoy nahitabo sa atong life. Pero ato daw sulayan na atong ihatag sa Ginoo ang tanan. Amen. Undangan na nato ng bisyo nga ato-ato ra. Undangan na tanan nga kanabitaw kaya na ako ni Lord. Kaya daghang panahon sa kang kinabuhi dili na ko kaya kung wala ang tabang sa Ginoo.
Duha ka semana na hubag. Ana ba? Sige ko nila katawan. Pagkahuman, nangalingko og dito sa Taytay. Pag sirado ni Ma'am Nor, kung pamuli na mo sa sakyanan, pag sirado ni Ma'am Nor, gaana ko sa kudahan, nalukad niya siyang sira. Kung napiit ang akong kamot. Kung sa kawanan, pagkalimalas ba ni, napay-tiin, napay kamot. Paita itong panahon na. Si Glady, pilo na mo si Glady. Nahitabo ni Glady, dako kayo sa samad. Kaya natumba ang bildo, dirigyo ni Kabkab sa iyang tiil. Duha na ni kasimana, nagyangkiang. Naayon na ako kayang samad. Nag-away ayang duha ka iro. Ngayang tikiting gahapon may napaakan. Naanapod siya. Naanapod ko'y samad. Amen. What I'm trying to say, mga igsuunan, unpredictable ang mga panghitabo sa ating kinabuhi. Nabisan pag-usaon na itong amping, bisan pag-usaon na itong hipo sa itong kinabuhi. Nagyo'y panahon niya, itugot ang Ginoo para makaingon ta na ikaw ra gyud Lord. Amen? Ikaw ra gyud Lord. So what do we do na mahimutan dependent ni Jesus? Meaning to say, we cannot protect ourselves. Amen? Ingon ang Bible na ubanan kita sa Ginoo, masangyaw kasi ang pulong. Pero abi niyo igsuon, there was one time na nagsangyaw mi sa pulong dito sa Tambakan na nahulog kong kanal. Nya, kaya naging usahin, straight na ko, saya ko taas kaya sa nina. Nahulog ko sa kanal, naputig yung bahua. Unya, before ko nila gitabangan, ila sa akong gitatawan. Kaya pagpanggulit na ako sa mga linya sa tubig, naputol man, sulisamot ko kahapla. Portig yun nilang katawan, naluoy man to sila, pero katawan sila daan. Kaya katawanan mo sa itong hitabuha. Pero maulang ginayigsoon. Daghan yung panahon nga mainunta, nga naman imong gialaw, Lord. May nga po ng Ginoo, na ikaw may naglagaw, ikaw may nagdanghan. It was my fault then. Kaya wala ko katanaw sa pangilatan. But kanina gigsoon, we have to understand these things. Ang atong pamaagid kayo kung may atong saligan, dili ko na siya igo na makalahutay ta sa unahan. We have to trust the Maker. We have to trust the Giver. We have to trust the Creator. And it's God, and it's Jesus. Amen? So stop trying na maningkamot na sa itong kaugalingon. And we have the Lord na mutabang nato igsoon. We have Jesus who performed miracles sa una igsoon. Mao naghihapon ng Jesus na muhimog milagro karon. O mao naghihapon ng Jesus na muhimog milagro sa umahan. What do we do? Number one, cry out for help. Cry out for help. Ang katong mga lepers, nakabalo sila kinsay capable mo ayaw nila. That's why naingon sila, Jesus, the Son of David, help us. Kita pagkaha ng mga anak sa Diyos na nakabaluta kinsa nga itong amahan, dili ta mo syagit nga to sa Diyos. My Father, help me. Amen. Kung dili na nato makaya, cry out unto the Lord. Make your voice reach unto heaven and say, Lord, help me. Amen. Kana bang sincero ta nga matubang adto sa Ginoo? Pangutanon gani ka sa imong leader, pangutanon gani ka sa imong pastor, kumusta man ka? Kung dili maayo imong sitwasyon, it's okay to live by faith. Pero kung dili maayo kayo ng sitwasyon, kung nakita nimo nga dili mo kaya, say it to your pastor, say to your leader, Pastor, pray for me. This is what I need your prayer. This is my condition. This is my situation. Pray for me. Amen. Dili ka magpa-astig-astig sa atong kaugalingon before the Lord. Doon ka nakabalo ang Diyos sa atong sitwasyon. Nakabalo ang Ginoo sa atong kondisyon. Nag-cry out for help unto the Lord. Ayaw ka ulaw. Tungod ang atong dependency naa sa Ginoo. Dili sa atong kusog. If you are not okay, say, I'm not so okay. I need your
igsuunan. We are vulnerable. Amen. We are vulnerable. That's why we need one another. We need the help. We need the help from the Lord. Kinahanglan kita help sa Ginoo. So, number one, natong buhaton na mahimutan dependent na sa Dios. Anytime, pwede yun ka mo cry out of help unto the Father. Help me, Lord. Help me, Lord. Ayaw ka ulaw doon sa Ginoo. Ayaw ka ulaw. O hatag sa imong kagalingon nato sa Dios. Lord, this is what I need from you. Help me, Lord. Amen? Praise God. Number two, na mahimutang dependent nato sa kay Jesus, we have to surrender our own understanding. Yun ang Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Ato ning habitan igsoon. Proverbs chapter 3. Number 2, para mahimutang dependent nato sa Dios, we have to surrender our own understanding. Please read it, church. Salig sa Ginoo sa mugos mong kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Hinumdumi siya sa tanan mong buhaton ug tultulan kaniya sa matarong nga dalan. Go back to verse 5. As we surrender our own understanding ngadto sa atong buhi nga so ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Because our human wisdom, our human understanding is so limited. Gamay ra kaayo ang atong panabot igsuon. Amen. That is why ingon ang verse 5 that we have to trust unto the Lord. Ang atong pagsalig ngadto sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing. I wanna say tibuok dili half-hearted. Amen. Meaning to say, when you have something nga i-ask ngadto sa Ginoo, isalig na sa Ginoo, bukos lang kasing-kasing, walay what if. Walay how. Lord, ikaw Ginoo, and I am trusting your word. Amen. I am trusting your word, Lord. Dili na ko mag-how Ginoo. Dili na ko mangutanag unsaon. I'm telling you this one, church, and this is so real. Naikwarta supposedly kinabuslot na nilinhi. Ana may project ka para may lisan ito. May kiningadapit. Iyan is Ginoo. But nakita na mo ang need. Naigang kayo kung dili ta mag-additional og aircon. But kabalo ko nga kung mag-additional tag aircon, additional payment. Nya na mag-additional nga bayron sa ILPI, mag-increase na po. Kasi na ILPI. But I stopped arguing. Ningon ka, Lord, dili na ko maingon Ginoo kung saan ni pagbayad. Tungod kay naa ka nga mobayad. All of us can do such kind of declaration nato sa Ginoo. Na Lord, dili na ko ni kaya, pero ikaw makahimo Ginoo. Akong business kay striving, Lord, lisod siya, pero ikaw makahimo og milagro. Ang akong trabaho, Lord, na medyo na usahay wala, pero makahimo kag pabor. It's all about you, Lord. Ikaw ra gyud Ginoo ug dili sa ako ang struggle. Ang akong health, Lord, daghan na akong giingon nga tambal, pero nagpabili, nagbalik-balik ang akong allergy, nagbalik-balik ang akong hungab, nagbalik-balik ko siya, nagbalik-balik din na. Pero stop asking unto God, Lord, heal me. Jesus, heal me. Palakpakan Ginoo igsoon. You have to understand this one. Na ang Diyos dayon capable na mo-bless nato. Ang Diyos capable siya na mahimog milagro. All we have to do is to understand His promises and His word. Amen. Dili sa atong kaugalingon ang panahon. Lord, di na ko masabtan. Di na ko mahuna-huna Ginoo kung saan ko nimo pagpanalangin. Kaya I want to cite this testimony. Si Nanay Daddy, kaway-kaway na Nanay Daddy. Si Nanay Daddy, we went together for 16 or 17 years. The moment nga nag-start ng church, nana na si Nanay Daddy. Pero, sa pag-start nila igsuon, grabe ang struggle nila financially. Kita ninyo?
grabe ang struggle nila financially. Pagpadako, pagpa-eskwela, pagpakaon nila ni daddy sa mga. But you know what? Pinagatuwig ang pinagay. Ang mga anak nila ni daddy, iyahangin pa. Dala nga to sa gawas. Naka-abroad ang duha. Maayo kayo mga amo na ipaborgikan sa Ginoo. Dayon karon, ayang anak na si Mayang, ako na ni daddy, tuwa nag-Europe na kanay. Diba? Ingon ana ang pabor o panalangin sa Ginoo. Si Nancy, na nag-struggle sa iyong health, pero karon nagpabiling ang buhi diha sa Ginoo. Amen. Ay mauna ang Ginoo sa Ginoo. I'm gonna bless you. You don't know how, but I know. God is our future. And once na mo relate na niya, dili sa itong understanding, wala'y kapakyasan sa unahan yung sobrang. Amen. Wala'y kapakyasan sa unahan. So let us stop trusting our human understanding. We will surrender our own understanding unto the Lord. Amen? So the next time na nakahimuon nga desisyon, isabitan na sa Ginoo. Next time na doon natin kahadlok, isabitan na sa Ginoo. So on. Number 3. Kung sa makabaton of dependence diha ni Jesus. Number 3. Never argue and question God's plan. You know, again, never argue and question about God's plan. Yun ang Jeremiah, I know the plans I have for you. Basically, dili kita ang pwede nga mag-plan. Because many are plans in man's heart, but God weighs them all. Timbang na sa Ginoo, sakto ba itong mga plano? That is why ngayon ng Jeremiah, I know the plans I have for you. Nakabalo exactly ang Ginoo, unsay iyahang plano nimo, unsay iyahang plano na, and then why worry? Na nakabalo man ang Ginoo, all I have to do is to walk every day, is to walk daily with the Lord. Kada adlaw ta, maglakaw sa Ginoo, kauban ang Ginoo, kasi ako mo plastar sa atong mga plano. Amen. Praise God. So, dili ka mo argue sa plano sa Ginoo. Praise God. Thank you, Lord. Now, church nowadays, let's proceed now to Habakkuk. Bili na kayo siya taas. Now, church nowadays, there is no such thing as safe place. Do you agree? Now, after the Venezuela's earthquake, now, mga 15,000 siguro ito ang mga kanang death na namatay tungod at tumakuan. Wala pala nila na-recover. Daghan ngayon, no? 15,000 kabong patay. Wala na nag-expect. Now, yesterday, galinog ang Mexico of 7.3. Now, wala ko ka-notice na ang kalibutan karon gi-shake, umayo. Yes, nana ng earthquake sa una. Pero grabe pag-intensify. Sa earthquake karon nagsuroy-suroy. Bisag asa ang earthquake magigsunan. So meaning to say, nowadays, wala kay safe place. Are you following? Ayaw pag-una-una na naa ka sa bungtod, safe ka, gikan sa tsunami. Ayaw pag-una-una nga naa ka na sa patag, safe ka kay walay landslide. Kita na to, bisag asa ka panulungin suod, wala gyud tayo kapainan, kundi diha ra gyud sa Dios. Amen. Diha ra gyud sa Dios ang tinuod nato nga safety. Now let's go now to Habakkuk. Now again si Habakkuk, one of the minor prophets. And then he made a dialogue ngadto sa Ginoo. Tungod kay kining Habakkuk nga write-ups niya, iya gini kay Habakkuk, iya gini kay. Kini nga write-ups niya, nahitabo ni siya, diha gyud sila sa Babylonia pa during their captivity. It's because the Israelites were being captive in Babylon for 70 years. So ang first nila nga na-enslave sila sa Egypt, it took them 400 years na naa sila dito. So another na po nila ni nga captivity sa Babylonia for 70 years. Muna nga, sa kalisod nga ginaagihan,
Ginoo. Kana bang heart to heart siya nga nakiistorya sa Ginoo. Nga niingon siya, nadamay naman niya ni Lord. Nagsunod man minimo. Pero nadamay man mi sa kadautan sa Juda. Nadamay man mi sa kadautan sa imong mga pinili na mga katauhan. Unay nahitabo mga igsoon. This is the first complaint of Habakkuk ngadto sa Dios. In Habakkuk chapter 1 verse 1 to 4. Itong tanawon ha, Habakkuk. Mao kini ang mensahe nga gipadayag sa Dios kang propeta Habakkuk. O Ginoo, kanusa pa ba nimo patalinghugi ang pagpakitabang ko kanimo? Mituaw ako kanimo sa pag-ingon, gidawdaog kami apan wala mo kami luwasa. Nganong kadaot o kasamot man ang ipakita mo kanako? Pulos pinatyanay, kagubot o panagbingking ang kanunay kong makita. Ingon og wala na'y balaod o justisya. Gilupig sa mga dautan ang mga matarong, busa na tuis na ang justisya. Relate sa Pilipinas? Yes. Hello? Relate sa Pilipinas? Nahitabo ka nun? This is what really happening in our nation nowadays. Amen. Na ang kaimusan ang for truth, mapriso po. Kung hindi ka ganahan mo tana o balita, kaya murag maka-heart attack. Na murag gulay paglaom, na mahitabo murag gulay hustisya, na mahitabo sa Pilipinas, ang naghimog matarong o mapriso. And this is what happened sa panahon sa mga pag-captivity sa mga Jewish. Wala si Habakkuk naging istorya ni Diyos sa Ginoo. Lord, wala ka nagpakabana sa amo ang kalisod. Wala ka nagpakabana sa injustice. Wala ka nagpakabana na pinatyangan kagubot na nahitabo na mo karon. Pinili mo naman yung katauhan. Di ba mo ako na itong isyagit sa Ginoo? Karon? Masay tubag sa Diyos. This is God's answer. In verse 5. Ingon ang verse 5. Tanawa ang kanasuran, o mahingang hagayod kamo, o mahibolo, kay sa inyong panahon, buhaton ko ang mga butang na kalansaon o lisod ninyong tuuhan, kung suginlan ko kamo niini. Amen. Now, agtuon ko ang taga-Babylonia, sila nga mga taong bangis, o dalirang masuko, aron lupo nila katak, ang tibok kalibutan o ilugo nila ang ubang kayutaan. Bangis o makalilisan sila, wala sila giilang balaod, gawas ilang kaugalimong gahom. Now, notice mga kaigsuunan, nakita sa Diyos tanan. Amen. Sa ato pa, nowadays, sa ato ang nasod, wala nalilong sa Diyos ang mga panghitabo. Amen? Sa imong kinabuhi, nakita na sa Diyos, wala'y nalilong sa Diyos sa mga detalye sa imong kinabuhi. If you're going to talk to God, heart to heart, then God will gonna talk to you heart to heart also. Kung ipakita niya, muna tinood, muna nahitabo, muna yung sitwasyon. This is the second complaint of Habakkuk. In chapter 1, verse 12, Habakkuk asked how a holy God. Nag-ask si Habakkuk, o palaan nga Diyos, dili ba ikaw diha ng daan sa pagsugod sa kapanahunan o wala na'y katapusan o Ginoo nga akong tigpanalipod o ang mga taga-Babylonia, ipili mo sila silbing silot o kastigo ka na mo. Nagapangutana si Habakkuk ngadto sa Diyos nga, o Diyos nga balaan, the Holy God, kami man ang imong mga chosen creation, mga chosen people, but why you let this Babylonian, but why you let these people, na mga musilot o mapasakit ka na mo imong mga pinili? Adunay tubag ang Diyos. In chapter 2, verse 2 to 20, it's taas ang ilang conversation na sa Ginoo igsoon. But God replied unto Habakkuk. Siya nga, you know what, Habakkuk, sa tinuod lang? Ako silang gigamit. Ako
akong gigamit ang mga tao nga bangis, ang mga tao nga wala ni ina kanako, ang mga tao nga wala ni pili kanako, para kamo mga hinumdum ako mo inyong Diyos. Adunay mga panahon ni alaw ang Ginoo sa matag usa ka sitwasyon, pamilya, nasod, or unsa man ba individual, tungkol adunay gusto nga mensahe sa Dios nga rita. Amen. So in our country, we're praying always for our country. Isa may nagampo sa punason. Raise your hand. Are you really praying for our country? Kung nag-ampo ta sa atong nasod, so nag-ingon ang pulong sa Ginoo, nakita na ako tanan ninyong mga kalisdanan, pero adunay mga butang ni alaw ang Ginoo, tungkol na siya itudlo sa punason. Amen. Ialaw pa sa Ginoo ang daghan ang pagkadautan, ang arrogance, ang violence, mahitabo pa. But in due time, ingon ang Diyos, ngadto kang Habakuk. Relax lang Habakuk. It's because in due time, in proper time, kani nga makatawhan, maabot ngadto kanila ang judgment. Pero kung ikaw magpabilin ka nga matinuohon ngadto sa Diyos, adunay buhaton na nindot ang Diyos nga kaninyo makatawhan ako pinili. Tungod kay, you know what, to make this long story short, nakalingkawas kayo kani sila gikan sa Babylonia, nagdamit ang Diyos ni King Cyprus. Hari sa ubang nasod, dali sila ipalingkawas, gikan ngadto sa Babylonia, and that was the second Exodus. Tungod kay diha lagi sa Ginoo, walay imposible, walay gobyerno nga makapugo ang Diyos na maumuliho. Amen. So diay karon ang atong buhaton is to hold tight with our faith unto the living God. Ignay mo ang tapon, kuptinan ang iyong pagtuo iya sa Diyos. Walay shakinay, walay kalisdanan na pwede na magapatando sa atong pag-ilang nato sa Ginoo. It's because in due time, in God's time, buhaton sa Diyos ang mga butang na nindot para sa iyang mga katawhan. Palagpagi ang Diyos. All we have to do as a church is to pray unto God that is going to preserve us in the midst of chaos. I-preserve ka sa Ginoo. Nabisan pag-unsa kagubot karon sa kalibutan, bisan pag-unsa kagubot sa Pilipinas, usahay bisan pag-unsa kagubot sa imong pamilya, usahay bisan pag-unsa kagubot sa imong una-una, pray unto the Lord, cry out unto the Lord, that is gonna preserve you. I-preserve ka sa Ginoo, na dili ka malumpag, dili ka matumba, dili ka mapukan. Kaya nga naman, ang kadaugan nagsingabot. Amen? Nakita sa Diyos, pero ang kadaugan giandan kung daan sa Diyos. Wait lang for the proper time. Because at the end of the day, makiksunan, God is our just God. Justisya ang Diyos. Kung kita natin right standing before the Lord, dili yun ay tamahan mo. Amen? Kaya mohimo, o mga milagro, o mga milagro, o mga milagro, come on, say it, mga milagro ang Diyos sa atong kinabuhi. Amen? Daghan ng milagro maghihimo ang Diyos to display His glory, to display His power, to display His majesty. Because God is our God. God is a powerful God. Wala'y makatupong niya. But we have to understand this one. God knows what He's doing. God exactly knew what He is doing. So Lord, so be it. Just continue to be a good believer. Just continue to be a good citizen. Just continue to be a good servant. Just continue what you are doing for the glory of God. Dili na ta magmayan pa. Kung sinahitabo makiksunan. Buhatan lang ang mga butang na makapalipay sa Ginoo. Kamuhan para pati ang Diyos. Yes, Lord. When Habakuk understood, that's why naingon siya. The verse that Donna read
in Habakkuk chapter 3, verse 18. Let's read this one in Isaiah. Shall we all stand? And shall we all stand then? And let it be our declaration also this morning. The declaration of our faith. In Habakkuk chapter 3, verse 18. 17. Come on, let's read all together. Habakkuk chapter 3, verse 17. Bisan pa dili na mamula ang higuera, umamunga ang mga paras o ang mga olibo. Bisan pa wala na'y maaling abot sa pamahan, kung mga matay na kahayupan, kung wala'y sulod ang ilang mga puwilaan. Magmaya, ihapon ako, kaya ang Ginoo. Shall we all raise our hands before unto the Lord? Come on, church. Father God, Father Lord, dili na mo escape ang reality, Ginoo. Sa kinabuhi, Lord, kung sa'y nahitabo sa kalibutan at this point of time, O God. But Lord, let it be, Ginoo. Kaya mong pulong, Lord, mo saturate sa akong kasing-kasing. Make it a personal prayer. Na diin, Ginoo, just like the word of Habakkuk unto you. Na bisan pa wala siya ma-experience magkalibutanon ng mga panalangin. Apan, niyang kalipay, niyang kanimo ng pag-ibig. Let it be, Lord, na kami sa Ginoo na imong magkakawan. Nabisan pa, Lord, ma-empty kami, Ginoo, sa tanang butang ni ining kalibutanan, Lord. Magpabilin kami, Ginoo, na magmaya ng mga lagat na nagkanimo. Magpabilin kami, Lord, na malipayon, na musimbangan na kanimo, Ginoo. Let it be, Lord, na among kalipay, ikaw, Diyos. Ikaw, Ginoo, na among katagbawan. O pili, Ginoo, ang kalibutanan na kalampusan. Hallelujah. Jesus, Holy Father, Spirit of the living God, thank you, Lord God, for reminding us with your word this morning, Ginoo. We will stop fighting, Ginoo, sa mukabaligon na puso, but we will start trusting in your word. Because at the end of the day, it's not how, Ginoo, will sound our Lord, but it's who, it's you, God. You alone, Lord, na makahimo, Ginoo. Paghatag ka namong kalaugan, paghatag ka namong kalampusan, paghatag ka namong kalinaw, paghatag mo kalagbawan sa among kinasunuran. Kung wala yung mga bahanding ini kalibutan ng Ginoo, na makapatagpaw sa among kasing-kasing, lapaw, Ginoo, sa kalipay na mong naangkot na nakalimo, sa tihang kami, Lord, mo sunod o may kumpang na kanino. Hallelujah. You are more than enough for us, Lord. You are more than enough for us, Lord. Diha kami kanimo na tagpaw. Diha kami kanimo na lipay, O God. Thank you, Lord. Ngayong pulong nila nawa, Lord. Imong silyuhan diya sa balang Espiritu. Let this word, Ginoo, ma-manifest sa among kinabuhi na whatever trials, whatever problems, Lord, umabot sa among kinabuhi, dili ka na mo i-give up. Dili ka na mo i-surrender, Lord. Among buktan, Ginoo, ang pagtuman ng kanino. As habang ako, you and understood that the just shall live by faith. And we have to live that also, Ginoo. Nagpuyo kami, Lord, ano na yung pagtuogan na kanino. Pagsaling na nasa tulong ng Diyos. Shall we sing that song once again? I give glory to your name. We will give God the glory this morning. We will go home. Napuno sa mga pagsimbag pagdahil na natong mga kasing-kasing. Cry out to your Abba Father. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Di ba nga, well, naglingkod ka or nagtindog ka diha, Exxon, siguro nauna-una ka nga, Lord, na ako'y diin mo madaghan sa imong mga Ginoo. Siguro nauna-una ka, asa mo magsugod, Lord, magdayeg sa imo ha. Maybe you are doubt ka, nauna-una ka, nagwaduha ka, Lord, ikaw ba yun akong Ginoo, personal Savior? Siguro wala na mo nasayran or nagwaduha ka, nagilibo ka. This is the time na atong istoryahon ng Diyos. While the Pharisees and the people coming to Jerusalem, ang iyang mga katawhan nagsyagit, Hosanna, Hosanna to the highest. But the Pharisees told to Jesus, magtutudlo, pahiluma ang imong mga katawhan. Tingin si Jesus, kung sila imong pahilumon, sila manghilom, kining mga bato, mao'y manindog ug magdayeg sa ngalan sa pambuhay ng Diyos. Ay mga panahon siguro na naimupugong kanimo ka nang muduol ka sa Ginoo ba? Naguna-una ka, asa ka magsugod, naguna-una ka, usaon yung pagsugod. This is the time. Simple lang ison, surrender your life to God. Ang una nga nasibyat ka nga sa pambuhay ng Diyos. Hinumduming na naibigin mo si Jesus dito sa cross. Tumudugalang sa imuhang mga sala. If this is your first time na Lord, naglibo ko sa pagdugol ka rin mo Ginoo. Una, pangalit pa sa imo at sa buhay ng Diyos. Ikaduha, imuha siyang Lord o Savior sa imong kinabuhi. O ikatulong, sunda ang gusto ni pahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hindi ba kayo mo na nato karon? Amen? While you are sitting there, while you are standing, hindi ba nga mo na to itong mga ulo, ibiyong na to itong mga mata, imuhanin mo ang prayer karon. Ginoong Diyos, pasaylua ako sa akong mga sala, gikan sa akong nauna, sa akong kasing-kasing, sa akong mga binuhatan. I receive Jesus as my Lord and personal Savior. Sugod ka ron ang mga ikaw na ang tag-iya, tagdungala sa akong kinabuhi. Tabangi ko o giyahi ko, mga ilhan kagdugang
akong kinabuhi. Kaya wala ako'y mahimo kung wala ka sa akong kinabuhi. Amen. Hindi ba ang ating pataas ng mga kamot? I will pray for you. Father, in the name of Jesus, we surrender everything unto you, Lord. Our pride, ourselves, our weaknesses, our own understanding, Lord. We surrender everything unto you, Lord. Kung wala may mahimo, kung wala ka sa mga kinabuhi, Lord. And right now, right this moment, Lord, as we raise our hands unto you, Lord, as a sign of surrender, Lord God, ikaw ang Diyos na mamuhat ka namo, Ginoo. Tanan na mga problema, Lord God. Tanan na mga kabalaka, Ginoo. Nagtuloy na ikaw ang makasulbad, Lord God. Na ikaw ang among katagbawan, Ginoo. Na ikaw ang among kalipay, Ginoo. Lord, we worship you and we honor you, Lord God, sa among kinabuhi, Ginoo. Tapanin ni Ginoo na mailhan ka katugang. Basin nakian ang inyong mga milagro sa among kinabuhi, Ginoo. We don't know how, we don't know what, Ginoo. But Lord, we surrender everything unto you, Ginoo. Daghang mga butang na dili matugkad sa among una-una, Lord God. Apan nagtuuli, Ginoo, nga makasulbad ka o makatugkad ka, Ginoo. Tungod kay ikaw ang tagiya sa among kinabuhi. O pinugdan sa tanang butang na dahil kayo butang, Lord God. Nakakanimo ang justisya, Ginoo. Nakakanimo ang kalipay, Ginoo, o katagbawan sa among kinabuhi, Lord God. We surrender our families, Lord God. We surrender our jobbing, o we surrender our businesses unto you, Ginoo. We surrender everything unto you, Lord God. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. And Lord, we pray, Ginoo, that you will bless these people, Ginoo, na matakbo ka na nilang mga kapanginahan, Lord God. Dalaygon ka, Ginoo, sa walay katapusan. Hallelujah. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name, in Jesus' name. Muli ba kapagpakan na ito gusto ng buhay ng Diyos? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Amen. Alam sa mga sa ating iwan. Sa table. Okay, so adutas ko ang mga kapulo, mga alat. Sabihin namin, balikon ako, when we talk about giving, you cannot outgive God. Ganyan mo mga kumparahan, tungod kay si Lord ang tag-iyas ka ng utang. Kano sa day nalipay ang Ginoo? Sa dako ba nga imong nahatag? Na amount? No? Nga naman, kay siya tag-iyas ka ng utang. Kano sa man malipay ang Ginoo? Sa nalipay ka nga nihatag? Pwede? Pero asa tama ang imong kalipay sa paghatag? Tungod kay dilis na ng panahon, malipay ka ang muhatag. Pero remember this, when you give God out of faith, natus kong buhay na Diyos. Nga, just like the widow woman ba, nagdala siya siyang halad natus kong buhay na Diyos. Nagdila siya, kanang bitang may kalipay na naghatag. Pero, kung imong i-compare ang iyang gihatag, dili pareha kadaghan sa gihatag sa uban. Naginatong nagdalag sinako, pero pagtanaw ni Jesus, giinad siya, kining babayhana, mo'y nakapahimuot ka nako. Nga naman, number one ha, siya'y pagtuo nga tus ng buhay ng Diyos. Kung iyang gihatag, ang pinaka-the best nga tus ng buhay ng Diyos. Do not give because you are challenged to give. Give because you have faith to God. Amen ba ba? Amen? Give your tithes and offering unto the Lord, and He will bless you. He will multiply all your resources tungod kay siya ang giver sa atong mga panalangin. Amen ba ba? Amen? Pila ba ka nato dali willing na atong pahimutan atong buhay nga Diyos? Pastor, wala pa mong kwarta karon. Can you give it by faith to the Lord? Lord, Pastor, piso man akong kwarta karon. Give it to God. Amen ba ba?
At wala naglantaw ang Dios sa imong amount, naglantaw ang Ginoo sa kadako sa imong kasing-kasing nga dunay pagtuo nga tos mabuhi nga Dios. Amen ba ba? Manindog kay soon and hold your tithes and offering unto the Lord. Ang puta, among amahan nga labing gamhanan. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin sa imong mga katawhan, sa ilahang trabaho, sa ilahang gusto Ginoo. Lord, adunay increase nga abot sa ilahang kinabuhi Ginoo. Lord, we claim your promises Ginoo na you will provide all our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. And Lord, you will bless your people Ginoo tungod kay imo ning mga kanakan Ginoo. We believe Jesus as our Lord and personal Savior Ginoo. And Lord, bless their finances. Lord, walay mga devour Ginoo, i-cancel in the name of Jesus. Walay mga tunglo Ginoo, mamabot sa imong mga katawhan Ginoo. Apan Lord, adunay covering, adunay protection Ginoo. Adunay increase Lord God, financially, physically, emotionally, maritally Lord God, spiritually Ginoo. Even Lord, physically. Lord, walay mga sakit, walay mga balatian, imong mga kanakan in the name of Jesus. Lord, katong naay mga balatian, mga ayo, milagro, mabot nato kanila in the name of Jesus. In the name of Jesus. Talagang ka, O Diyos, sa walay katapusan. We give you praise, glory, and honor. In Jesus' name. Amen. Closing prayer. Ato sa itong i-dedicate. Tabangin sa ninyong ampo sa tuwang multicab na naa sa gawas. Gigamit nila sa pag-deliver sa tubig. Ang po na covering o protection magauban. So, ang itong taga Will of Life din. Baliw ko ganyan din sa tunga. Ang posibility. Kung wala pa rin mo tubig or problema mo sa inyong delivery, magtuwa lang o tawagin lang ang contact number sa Wheel of Life. Nahimutang sa Zone 11 o Zone 7 Del Carmen. Uy, asa na ito? Halina. Ayaw mo kaulaw. Lagi. Gawin mo ang po. Diba, hindi magdidikita na amoy na yung istorya, no? Ato yung tanawag, laruan, ini-drive na ito sa kaya, dili ko hukog, ha? Dayon, ato yung una-unaon na magian ninyo ang ato ang mga kauban, simbahan, dili ko din yung labyan. Amin pa ba? Kung magian ninyo, ayaw, wala tubig ilahang balay, ang iyo ang atong lilibiran. Dayon, ato yung bantayan ang atong kasing-kasing nililitan ng imong gagpuso. Kung nakapusis taon ng butang, atong kalimtan ang tanan. Okay? So, pag-ampo ko, para ganin niyo, labi na ni Levi, Benedict,
sige, sakay-sakay sa sakyanan. Sakay na ba silang mamilya o silang maluat? Sige, atong erase ko lang kamo diri. And then, declare out panalangin. Ang mga amahan nga labing gamahanan. Salamat Ginoo sa prosesyon. Ang mga tawanan, Lord God, na naka-acquire ang mga mutika Ginoo. We pray Ginoo nga walay devour, Lord God, maka-cancel Ginoo. Lord, walay mga tumlos na yawa, mga puson Ginoo. Salamat amahan nga kaning mutika, Lord God, Ginoo Ginoo. Walay mga anomalya ani Lord God in the name of Jesus. Salamat Lord God sa covering Ginoo protection sa mga tao ng sakay sa pag-deliver ng Ginoo. Ikaw ang Diyos mag-auban Ginoo. Panalangin Lord God ang mutika Ginoo. Amo ning gisalig ug gihalag ang kanimo Ginoo. Lord, ni Levi Ginoo, ni Maririk, ni Tibi Ginoo, ni Yumi Lord God, ni Lagi. Salamat Lord God na ikaw ang Diyos maghahatag ng ilang wisdom Ginoo. Lord, dili mausap ang ilang kasing-kasing Ginoo. Ikaw gihapon ang ilang i-honor. Salamat Lord God. Amo sa gisalig ug gihalag ang kanimo Ginoo. Dalay ko ka Diyos sa walay katapusan. In Jesus name. Ato ta sa sakyanan, pwede ko pandar, Lord. Wala ta sa kanyang gamay ha.